Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Gulat nga ang karamihan sa mundo ng Philippine boxing community, matapos mag-post sa kanyang official Facebook page at YouTube channel si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, ang litrato at video kung saan ay nakipag-meeting ito sa pinakamayamang personalidad ng bansang Pilipinas, na si former Ilocos Sur Governor Chavez Singson, ayon sa post ni John Riel Casimero. Ang mga immortal hindi umaasa sa swerte, let's go Ninong Chavez. Dahil sa post at litrado ni John Riel Casimero kasama si former Governor Chavez Singson ay halatang may malaking magaganap na pasabog ito. Alam naman ng karamihan na isa si Chavez Singson sa maimpluwensyang tao sa bansang Pilipinas, at kilala din si Chavez Singson na mahilig sa larong boxing. Alam naman natin na si Chavez Singson ay isa sa haligi at tumulong kay 8th Division Champion World Champion Manny Pacquiao maabot ang tuktok ng tagumpay. Siya rin ang dahilan kung saan naganap ang Fight of the Century, sa pagitan ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Kaya tama lang ang nilapitang tao ni John Riel Casimero. Bukod dyan ay balak din ni Chavez Singson na dalhin sa Pilipinas ang current WBO Super Featherweight World Champion Emmanuel Navarrete, para naman depensahan niya ang kanyang world title belt laban kay Charlie Suarez, na magaganap dito mismo sa bansang Pilipinas. Meron na din nagawang hakbang itong si Chavez Singson na kausapin ang pamunuan ng top-ranked promotion, na si Bob Arum, patungkol sa magiging laban ni Cuadro Alas John Riel Casimero. Dagdag pa sa ating mga balita, former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, hindi nalalaban kapag hindi si Naoya Inoue ang kanyang makakalaban. Kaya halata naman na seryoso itong si John Riel Casimero sa kanyang mga sinabi. Dahil sa ngayon taon kasalukuyan ay hindi na talaga maikasa pa ang laban Naoya Inoue versus John Riel Casimero. Sa ngayon sobrang busy si Naoya Inoue sa kanyang mga training bilang preparasyon sa nalalapit niyang laban kontra Sam Goodman. Inaasahan ngayon ng karamihan na pagkatapos ng kanyang laban kontra Sam Goodman ay dapat maikasa na agad ang laban niya kontra Junto Nakatani or si Morid John Akmadalib. Isama na natin dyan si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil ang tatlong boksingero na ito ay sabik na sabik makalaban si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Samantala, so bakit nga ba hanggang ngayon ay nahihirapan pa din si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero makalaban si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster? Ayon sa karamihan lalong-lalo na ang mga boxing fans na bakit todo iwas daw itong si Naoya Inoue makalaban si John Riel Casimero. Nararapat ba talaga na labanan ni Naoya Inoue itong si John Riel Casimero? Or wala silang magandang dahilan o mapapala kapag pinatulan nila si John Riel Casimero? Yan ang ating sasagutin sa video na ito. Si Naoya Inoue ay kasalukuyang may hawak na 4 na titulo sa iba't ibang division sa Super Bantamweight. Ito ay ang WBC, WBA, IBF at WBO at sa bawat sanctioning bodies ay may kanya-kanyang mandatory challenger na pwede itapat sa kampyon sa bawat sanctioning bodies ay ang rank number 1 ang dapat makalaban ng isang kampyon. Unahin natin ang WBC, ang number 1 contender para sa WBC ay si Luis Nery, na kamakailan lang ay nagharap na sila ni Naoya Inoue kung saan tinalo siya ni Naoya Inoue. Kung sakali naman na magkaroon ng problema ang number 1 challenger sa anumang 4 na major sanctioning bodies ay pwedeng pumili ang kampyon na kanyang makakalaban, sa alinmang nakahanay sa rank. Dito pa lang ay pwede nang piliin ni Naoya Inoue si Cuadro Alas John Riel Casimero kung kanyang gugustuhin, dahil nakahanay si John Riel Casimero sa pang-8 bilang. Punta naman tayo sa WBA, ang unang nakahanay dito ay si Morid John Akmadalib. At kung may hindi inaasahan na problema man ng top 1 challenger na hindi siya makakalaban ay pwede rin si Naoya Inoue pumili alinman sa nakahanay na top 2 hanggang top 15 contenders, ngunit si John Riel Casimero ay wala sa top 15 ng WBA, kaya hindi siya pwedeng itapat kay Naoya Inoue. Sunod ay ang IBF at WBO na kung saan ang number 1 contender nito ay si Sam Goodman, ngunit kung sakaling umatras si Sam Goodman sa kanilang laban ay pwede muling pumili si Naoya Inoue alinman sa top 2 hanggang top 15 contender. Kaya kung umatras man si Sam Goodman sa laban nila ni Naoya Inoue ay pwedeng piliin ni Naoya Inoue si John Riel Casimero kung gugustuhin niya dahil nasa top 6 sa WBO itong si John Riel Casimero.
Ganun pa man ay sinaoya Inoue na kung gusto ba niya makalaban si John Riel Casimero depende na yun sa kanyang pagpapasya. Maaari naman na hindi or maaari din naman na oo, maliban na lang kung wala na talaga siyang maiiwasan, dahil kapag napanalunan ni John Riel Casimero ang World Title Eliminator, para sa WBO at IBF ay panigurado na wala nang pwedeng iwasan pa si Naoya Inoue kundi ang harapin itong si John Riel Casimero. Sa WBO, ay pwedeng maglaban dito si Carl James Martin or Marlon Tapalis kontra John Riel Casimero. Sa WBO naman pwedeng makalaban ni John Riel Casimero alinman sa top 2 contender na si Luis Neri at top 3 contender na si TJ Doheny. Kailangan harapin ni Naoya Inoue sa ayaw niya at sa gusto itong mga top contender dahil kung hindi ay maari na siyang tanggalan ng titulo. Kaya kailangan makasungkit ni John Riel Casimero ng malaking laban na maipanalo niya para maging top 1 contender, para hindi na makaiwas itong tinaguriang The Japanese Monster na harapin si Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.